Maikling kasaysayang heolikal ng daigdig. Tinataya ng mga heologo na may 4.6 bilyong taon na ang daigdig batay sa pagsusuri sa buwan, asteroids at pinakamatandang bato rito. Ang pagtatakda ng edad ay ginagamitan ng radiometry na sumusukat sa electromagnetic radiation. Makikita dito ang mapa ng cross-section ng mundo na nahati sa iba't ibang panahon mula super eons, era hanggang sa pinakamababang period. Ano kaya itsura ng tao patungkol na rin sa pagbabago ng mundo? Ganito kaya? O dili kaya'y ganito? Kapag sinusukat ang panahon, meron tayong tinatawag na geochronology na kung saan ang mga pinakamalalaking batayan o sukatan ng panahon ay super eon na nahati sa eon, na hinahati sa era, na hinahati sa period, muling hinahati sa epoch, at muling hinahati sa age, at ang di kalimitang ginagamit na tinatawag na chron. Ang pinakamalaking bahagi ng geochronology ay ang tinatawag na Precambrian supereon. 88 bahagdan ng kabuuan ng geologic time ito at ito'y nahati sa 4 na eons. Hadean, Archean at Proterozoic. Pinapakita ang daigdig nung panahong 550 milyong taong na ang nakalilipas. Sinasabing ang mga mahalagang pangyayari makikita sa larawan ay ang pagkabuo ng daigdig, paglabas ng kauna-unahang unicellular organism, pag-usbong ng kauna-unahang multicellular organism. Sa ilalim ng nasabing supereon, kabilang ang Hadean eon at ang mga sumusunod na era, Cryptic era, Basin Groups era, Nectarian era, Early Imbrian era. Sinusundan ng Archean eon na kinapapalooban ng mga sumusunod, Eoarchean era, Paleoarchean era, Mesoarchean era, at Neoarchean era. Susunod ay ang Proterozoic eon na nahati uli sa 3 era, Paleoproterozoic era, Mesoproterozoic era, Neoproterozoic era. Isa pang eon na kabilang ay ang Phanerozoic eon. Ito ang natitirang bahagi ng ating geochronology maliban doon sa binubuo ng Precambrian. Sa ilalim nito ay ang Paleozoic era na hati sa 3 panahon. Ang Age of Invertebrates na kung saan naging dominante ang mga organismong merong invertebrates. Ang Age of Fish na kung saan naging dominante ang mga organismo sa ilalim ng karagatan. At ang Age of Amphibians na kung saan ang mga dating nasa dagat ay natutong umahon at naging organismong lupa at organismong tubig. Sa ilalim ng Mesozoic era, naging dominante ang mga reptiles. Unang umusbong ang mga kilalang dinosaurs, umusbong ang mga kauna-unahang namumulaklak na halaman, at ang kauna-unahang mga ibon. Sa ilalim ng Neozoic era, naganap ay ang mga sumusunod. Pinaniniwalaang naglahong tuluyan o naging extinct ang mga dinosaurs, umusbong ang kauna-unahang tao, at lumabas ang pagiging dominante ng mga tinatawag ding mammals. Ang mga sumusunod ay ang pinaghanguan, mga larawan mula sa mga sumusunod, google.com, rpgroup.caltech.edu, googleartproject.com, search.creativecommons.org, photopin.com. Ang ginamit na Prezi desktop theme ay ang Planet Earth
template mula sa www.prezi.com. Ako po ang inyong tagapaghandog, si Ginoong Ian Michael L. Twin, guro ng Bayambang National High School, Bayambang, Pangasinan. Maraming salamat po.